Magandang gabi sa mga mahilig mag-uwi ng kalikasan sa loob ng kanilang mga mamahaling kondo. Akala nyo ba kapag napapaligiran na kayo ng semento at nasa ikalimampung palapag na kayo, malayo na kayo sa mga nilalang na naninirahan sa ilalim ng lupa? May mga nuno na hindi marunong sumuko, may mga nuno na marunong sumakay sa elevator at manirahan sa inyong mga indoor plants. Ako, si Mang Hector. Siguraduhin mong hindi tumitibok ang lupa sa iyong paboritong paso habang nakikinig ka. Dahil baka ang dinidiligan mo ay hindi ugat ng halaman, kundi ang buhok ng isang nilalang na matagal mo nang natatapakan. Pakinggan nyo ang kwento ng Ang Nuno sa Penthouse. Si Rico ay isang plantito na tanyag sa social media dahil sa kanyang koleksyon ng mga bihirang halaman. Ang kanyang penthouse sa Makati ay tila isang kagubatan sa gitna ng syudad. Isang araw, nakatanggap siya ng isang misteryosong regalo, isang dambuhalang bonsai na balete na nakatanim sa isang antigong pasong gawa sa itim na bato. Walang card, walang pangalan ng nagpadala. Simula nang dumating ang balete, naging mas luntian ang lahat ng halaman ni Rico. Pero may kakaibang nangyayari. Tuwing 3:00 ng madaling araw, naririnig ni Rico ang tunog ng tila isang matandang umeehem sa loob ng kanyang living room. Pang-amoy ng penthouse niya na dati ay amoy lavender ay naging amoy basang lupa at bulok na karne. Isang gabi, napansin ni Rico na ang kanyang paboritong aso ay nawawala. Hinanap niya ito sa buong unit hanggang sa mapadpad siya sa harap ng misteryosong balete. Doon, nakita niya ang isang maliit na tumpok ng lupa sa paanan ng puno. Nang lapitan niya ito, ang lupa ay dahan-dahang gumalaw. Isang maliit na kamay na kulay abo at may mahahabang kuko ang lumabas mula sa lupa. Hawak ang kwintas ng kanyang aso. Tabi-tabi po, bulong ni Rico dahil sa takot na naalala ang mga kwento ng kanyang lola. Huli na para sa tabi-tabi, Rico. Isang boses ang sumagot. Hindi ito nanggaling sa labas, kundi sa loob ng kanyang sariling lalamunan. Tumingin si Rico sa salamin at nanlumo siya. Ang kanyang mga mata ay nagiging kulay dilaw at ang kanyang balat ay dahan-dahang nagkakabitak-bitak na parang tuyong lupa. Napagtanto niya na ang balete ay hindi lang basta halaman. Ito ay isang portal ng isang nuno sa punso na pinatalsik sa kanyang lupain noong itinayo ang gusaling iyon. At dahil wala ng lupa ang lungsod, ang katawan ni Rico ang gagawin niyang bagong punso. Dahan-dahang gumapang ang mga ugat ng balete mula sa paso patungo sa mga binti ni Rico. Hindi siya makagalaw. Ang mga ugat ay nagsimulang pumasok sa kanyang mga pores. Tinatahi ang kanyang laman patungo sa sahig ng penthouse. Kailangan ko ng bagong hardinero, Rico, sabi ng nuno, habang ang isang maliit na matandang lalaki na nakasuot ng itim na salakot ay dahan-dahang lumalabas mula sa gitna ng katawan ni Rico. At kailangan ko ng mas maraming pataba para sa aking mga anak. Kinabukasan, ang mga followers ni Rico sa Instagram ay nagtaka. Nag-post siya ng isang picture ng isang bagong halaman. Pero sa background, makikita ang isang estatwa ng isang tao
na balot ng mga baging at ang mukha nito ay tila sumisigaw sa ilalim ng makapal na lumot.